Si Joe Dimango ay isang pangalan na hindi basta naalala ng mga tagapakinig sa radyo. Sa Pilipinas, siya ay isang alamat ng gabi, isang kaibigan sa dilim, at isang love guru na nagbibigay ng daan upang ang milyong-milyong puso'y maramdaman ng pag-asa, paghilom at tunay na pagmamahal. Ang kanyang paglalakbay hindi lamang tungkol sa kasikatan o tawag sa mikropono. Ito ay isang kwento ng paniniwala, pagsubok, paglisan, pagbagong espiritual at muling pagbangon sa bagong kapalaran. Ang kwentong ito ay sumasalamin sa kung sino talaga si Joe Dimango mula sa kanyang marubdob na simula, rurok ng kasikatan, bigla ang pag-alis sa entablado ng radyo at ang kanyang bagong buhay bilang pastor at tagapayo na patuloy na nagbibigay ng pag-asa. Ang tunay na pangalan ni Joe Dimango ay Rolando Sulit, isang Pinoy na ordinaryo na may hindi pangkaraniwang talino sa pakikipagkomunikasyon, pakikinig at pangunawa sa puso ng tao. Ang kanyang pagpasok sa industriya ng radyo ay hindi isang maingat na planadong landas. Ito ay isang pagkakataon. Noong dekada 80, habang siya nag-aaral ng computer science sa AMA Computer College, sumali siya sa isang DJ search at kahit hindi siya inaasahan, siya ay napansin at nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa radyo. Ang mga unang hakbang niya ay hindi agad nagdala sa kanya sa rurok ng kasikatan, ngunit iyon ang naglatag ng pundasyon sa isang malawak na karera na mamamayani sa maraming dekada. Sa simula, ang mga barkadang palabas at maikling segment ay bahagi ng kanyang pagkama-eksperimento sa radyo. Ngunit may isang konsepto na siyang nag-iba sa takbo ng kanyang karera, ang programa na tinawag na Love Notes. Ito ay nagsimula bilang isang simpleng bahagi ng programa kung saan binabasa niya mga sulat ng mga tagapakinig na naglalaman ng kanilang mga kwento at pag-ibig, pagkabigo, pangungulila o pangarap para sa isang relasyon. Ngunit ang simpleng ideyang iyon ay agad na nagtugma sa puso at damdamin ng mga nakikinig at naniwala ang mga tao na hindi lamang siya nakikinig sa isang DJ, kundi may tunay na kausap sa gitna ng gabi. Ang tawag na Joe Dimango ay binuo na parang isang alias, may kakaibang tunog at imahe na madaling tumunog sa kanila. Ang pangalan ay hango sa pangalan ng Amerikanong baseball legend na si Joe DiMaggio, na may kaakit-akit at kilalang karakter at naging simbolo rin ng isang taong nagbibigay halaga sa pagmamahal at relasyon. Hindi nagtagal, ang Love Notes ay hindi na lamang isang segment. Ito'y naging pambansang phenomenon. Sa panahong bago pa sumikat ang internet at social media, ang mga tagapakinig ay sumusulat sa radyo sa pamamagitan ng mga snail mail, mga liham na puno ng emosyon, kwento ng pag-ibig na sumisiklab o pusong nagdurusa. Sa simpleng tono ng kanyang boses, sa kanyang malasakit na pagbigkas, at sa kanyang pagsisikap na unawain ng bawat sulat na dumadating, ang programa ni Joe Dimango ay naging isang komunidad. Maraming tagapakinig ang sabik sa bawat gabi na muli nilang maririnig ang boses ni Joe. Ngunit hindi lamang basta payo ang kanyang ibinibigay. Ito ay payo na may kasamang tunay na malasakit at pag-unawa. Ang bawat liham na binabasa ay parang isang sariling kwento ng tagapakinig. At dahil sa paraan ng kanyang pagtrato sa bawat isa, paramihan ng parami ang nagpapadala ng kanilang mga damdamin sa radyo. Ito ay nagbigay ng bagong uri ng karanasan. Hindi lamang pakikinig kundi pakikilahok at pakiramdam na ang radyo ay para sa kanila. Sa kanyang estilo, hindi siya nanunukso o nangungut siyang magpatawa sa mga tagapakinig tungkol sa kanilang mga love stories. Sa halip, siya ay naging isang tagapakinig mismo. Nagbibigay ng payo na puno ng kababaang loob at pag-asa. Marami ang nagsabing sa mga payo ni Joe, sila ay nakahanap ng lakas para makabangon mula sa kabiguan o kaya ay upang pag-isipang muli ang tama at mali sa kanilang relasyon. Mula rito, ang Love Notes ay napalawak na mula sa radyo. Ito ay naging inspirasyon ng mga libro, pelikula, TV series, mga pocketbooks at iba pang anyo ng media na nagpapatuloy sa pagkonekta sa milyong-milyong puso. Ang mga tao noon ay nakikinig lamang sa lipunan ng radyo, pero nakakita ng mas malawak na espasyo kung saan ang kanilang mga damdamin ay binibigyang halaga. Sa likod ng mikropono at mga liham na kanyang binabasa, may sariling kwento rin si Joe tungkol sa pag-ibig at pamilya. Kahit na siya ang nagbibigay ng payo sa iba, hindi rin siya ligtas sa mga personal na pagsubok. Sa mga naitalang interview, ibinahagi niya na siya at ang kanyang asawa ay nakaranas ng mga panahon ng hidwaan at matinding labanan. Ngunit sa halip na sumuko, sinubukan nilang yakapin ang mga pagsubok at pagtagumpayan ang mga ito. Ang kanyang personal na buhay ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanyang trabaho kundi pati na rin sa mga tagapakinig na nakakita ng kabayanihan sa kwento ng pagmamahal at tagumpay. Habang tumatakbo ang dekada 90 at unang bahagi ng 2000s, ang Love Notes ay tila hindi lamang isang programa ng radyo. Ito ay isang bahagi ng gabi ng bawat Pilipino. Sa isang panahon ng telepono, email, at social media hindi palaganap, ang programa na ito naging kaagapay ng mga taong nag-iisa, nag-iisip, nagmamahal o nagdurusa.
Ang mga tagapakinig ay parang nagkakaroon ng isang liham na gabi na tulad ng isang liham sa puso nila. At dahil kay Joe, ang radyo ay hindi lamang tunog sa ere kundi isang espasyo ng emosyon. Mula sa mga komplikadong love stories hanggang sa mga simpleng mensahe ng pag-asa, ang bawat episode ng Love Notes ay nagbigay ng mga emosyonal na sandali na hindi madaling makalimutan. Sa rurok ng kanyang kasikatan, si Joe ay hindi lamang isang DJ. Siya ay isang institusyon, ang tinig na nagbibigay saysay sa bawat tinig ng tagapakinig. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming mga sumunod na love advice, DJs kasama ng mga sumikat pagkatapos niya. Ang nananatiling masiklab dahil sa pamana ni Joe at ang paraan ng kanyang pagbibigay ng payo at malasakit na hindi basta-basta. Bagaman siya ay naging isang tanyag at mahal na personalidad ng radyo, dumating ang panahon na si Joe at ang kanyang pamilya ay naghaharap ng isang malaking pasya. Noong taong 2011, nakatanggap sila ng isang state-sponsored visa para sa Canberra, Australia at kailangang pumili kung mananatili sa Pilipinas at patuloy na umunlad sa media o yakapin ang bagong landas sa ibang bansa. Pagbibigay din niya, ito ay isang leap of faith, isang hakbang na puno ng takot at pag-asa. Noong 2013, siya at ang kanyang pamilya ay tuluyang lumipat sa Canberra. Ito ang simula ng isang ganap na pagbabago sa buhay ni Joe. Hindi lamang niya iniwan ang karera at kasikatan sa Pilipinas, iniwan niya rin ang isang uri ng buhay na puno ng routine at kumpiyansa para sa isang bagong yugto na wala na siyang katiyakan kung ano ang agad na mangyayari. Sa Canberra, nagumpisa si Joe Dimango at ang kanyang pamilya ng isang bagong buhay, hindi lamang bilang mga migrante kundi bilang mga lider ng komunidad at spiritual na paglalakbay. Siya ay naging pastor ng isang maliit na simbahan kabilang ang Every Nation Church sa Canberra, kung saan ang kanyang ministeryo ay nakatuon sa paglilingkod, pag-aaruga at pagbibigay ng spiritual na gabay sa mga tao. Bukod sa kanyang pagiging pastor, si Joe ay nagkaroon din ng negosyo kasama ang kanyang pamilya, kabilang ng isang maliit na ramen, restaurant at isang cafe na nagpapakita ng kanilang bagong buhay sa bagong bansa. Sa mga gawain ito, hindi niya iniwan ang kanyang pagiging malikhaing tagapamagitan at patuloy na pakikipagtulungan sa mga kaibigan at komunidad sa Pilipinas sa mga konsultasyon at disenyo. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang pagtrabaho, ito ay isang pagsasali ng kanyang pananaw sa buhay. Ayon sa mga naitalang panayam, ngayon ay mas inuuna na niya ang kahalagahan ng pananampalataya, ang papel ng Diyos sa buhay ng tao, at kung paano ang tunay na pagmamahal ay nakakabit sa tamang pag-unawa at Diyos sentro na buhay. Marami ang nagtataka kung bakit hindi lamang basta tinatanggap ng mga taong programa ni Joe Dimango, kundi tila ito ay naging bahagi ng buhay ng bawat Pilipino na nakikinig noon. Ang dahilan ay hindi lamang dahil sa kanyang malambing na boses o sa forma ng programa. Ang dahilan ay ang kanyang kakayahang tumuon sa puso ng tao, ang hindi pagbibigay ng simpleng payo kundi payo na puno ng malasakit, pangunawa at katotohanan. Para sa maraming mga tagapakinig, si Joe hindi lamang tinig sa radyo. Siya isang tunay na tao na nakikinig, nakakaunawa at marunong magbigay ng payo na may puso. Ang kanyang estilo hindi basta-basta nagbibigay ng mga generic na linya, kundi nagbibigay ng mga payo na tila personal na nakatuon sa buhay ng tao. Ito ay isang dahilan kung bakit maraming tagapakinig ang nagbalik sa programa, sumusulat ng mga liham at umaasa sa mga payo niya sa mga oras ng pagluluksa, pag-ibig at pagdurusa. Sa pagdaan ng panahon at pagbabago ng media landscape, si Joe Dimango ay hindi nagpabaya sa pagkakataon na muli niyang buhayin ng Love Notes para sa bagong henerasyon. Hindi na ito tradisyonal na radyo lamang kundi sa digital na paraan, sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel na Dear Joe TV kung saan siya ay patuloy na nagbabahagi ng mga love advice at kwento na may dalang inspirasyon at pag-asa. Bagaman ito ay isang napakalayo sa pamamaraang dati, ang reaksyon ng mga tagapakinig ay patuloy at masigla, kabilang na ang mga taong lumaki sa programang Love Notes at ang mga bagong henerasyon na nakakita nito sa online. Ito ay isang halimbawa na kung paano ang isang klasikong programa ay maaaring mamuhay at mag-evolve sa bagong panahon. Ang buhay at karera ni Joe Dimango ay hindi lamang isang serye ng mga tagumpay at kasikatan. Ito ay isang kwento na naglalakbay sa puso ng tao, mula sa pagharap sa mga suliranin ng pag-ibig at relasyon hanggang sa masalimuot na mga desisyon na nagdadala sa kanya sa ibang bansa at sa ibang bagong kahulugan ng buhay. Ang kanyang pagiging priest, pastor at tagapayo hindi nawawala sa mga taong patuloy na tumatangkilik at naghahanap ng pag-asa sa bawat kwento ng pag-ibig, pagkabigo at pagbangon. Si Joe Dimango ay hindi lamang isang pangalan sa radyo. Siya ay isang buhay na simbolo ng malasakit, kapayapaan at pag-asa. At kahit na mag-iba na ang paraan ng kanyang pakikipagkomunikasyon sa mundo, ang mensahe niya ay nananatiling pareho. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala sa puso ng tao at ang isang payo na may puso ay maaaring magpabago ng buhay sa pinakamadilim na sandali. Hello and welcome to the premiere telecast of Love Notes. Our story today is from Trisha Ferrero of Quezon City.